Ang medalyon ay isang banal na proteksyon, ngunit ito rin ay isang sumpa. Ang sino mang gumagamit nito ay hindi lamang nakikibahagi sa kapangyarihan ng langit, kundi pati na rin sa puot ng impyerno. Ang mga dasal na nakaukit dito ay para sa depensa laban sa mga nilalang ng dilim, ngunit bawat paggamit nito ay may nagpapakain sa sumpa na nagtatago sa loob nito. Ang medalyon ay may taning. Kapag naubos ang lakas nito, hindi lamang nito babawiin ang iyong lakas, sasakupin nito ang iyong kaluluwa. Sa liblib na bayan sa Antique, umiikot ang alamat tungkol kay Mauro, ang pinakakilalang manunugis ng mga nilalang na hindi mapaliwanag, mga aswang, gabunan at maligno. Sa tuwing sumisilip ang buwan, naririnig ang mga kwento ng kanyang kabayanihan sa paglaban sa mga halimaw na nagpapasindak sa mga tao. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi may tatanggi na may kakaibang pwersa ang nagbibigay sa kanya ng lakas: ang medalyon ng San Benito. Ang medalyong ito ay hindi basta-bastang palamuti, gawa sa purong pilak na sinasabing binabasbasan ng mga sinaunang albularyo at pare. Taglay nito ang kapangyarihang lumaban sa pinakamalalakas na nilalang ng dilim. Ang medalyon ay may nakaukit na sinaunang dasal at nakapaloob dito ang mga banal na simbolo na kayang takutin pati na ang pinakamabangis na aswang. Ngunit hindi basta ibinigay kay Mauro ang medalyon. Kailangan niya itong pagbayaran hindi ng salapi, kundi ng sarili niyang dugo at kaluluwa. Sa likod ng malamig na mga mata ni Mauro, may lihim siyang itinatago. Ang kanyang tapang ay bunga ng nakaraan niyang puno ng puot at paghihiganti. Isa siyang saksi sa madilim na gabi nang nilamon ng mga aswang ang kanyang buong pamilya. Simula noon, isinumpa niya na hindi na muling magdurusa sa kamay ng mga halimaw. Sa tuwing naririnig ng mga tao ang kalansing ng kanyang medalyon, alam nilang may paparating na labanang magbubuwis ng buhay. Ngunit sa bawat pagtatagumpay ni Mauro, dumarami rin ang mga kalaban, mga nilalang na nagbabalak na wasakin ang kapangyarihan ng kanyang medalyon at sirain ang kanyang katauhan. Ang gabi sa San Rafael ay tila binabalot ng makapal na ulap ng katahimikan. Walang hangin, walang kaluskos ng mga dahon. Ngunit alam ng lahat na hindi iyon tanda ng kapayapaan. Ito ang gabing kinakatakutan ng mga taga-baryo, sapagkat dito nagpapakita ang mga gabunan, mga nilalang na sinasabing may kakayahang mag-anyong usok at sumuot sa alinmang sulok ng bahay. Sa gitna ng dilim, isang alingawngaw ng dasal ang umalingawngaw. Si Mauro, hawak ang kanyang itak na inukitan ng mga banal na simbolo, ay tumayo sa gitna ng niyugang, saksi sa maraming kagimbal-gimbal na insidente. Nakahanda ang kanyang medalyon, kumikinang sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Bigla niyang narinig ang isang mahina ngunit nakakapangilabot na boses. "Mauro!" Wika ng tinig, tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi siya nagpatinag. Itinaas niya ang medalyon at nagsimula siyang magdasal sa wikang Latin. Isang dasal na natutunan niya mula sa mga albularyo. Sa kabila ng kanyang tapang, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang batok. Biglang lumitaw mula sa anino ang isang gabunan na nag-anyong isang usok na dahang-dahang nagiging isang nilalang na may matalim na ngipin at nakakatakot na mata. "Masyado kang matapang, Mauro. Ngunit hanggang kailan ka mananatiling buhay?" sabi nito. Hindi sumagot si Mauro. Sa halip, mabilis niyang inundayan ng itak ang gabunan.
Ngunit tulad ng inaasahan, naglaho ito sa hangin. Sa halip na magpanik, inilabas niya ang buti ng banal na tubig at hinihagis iyon sa ere. Nang matamaan ng usok, isang nakakapasong sigaw ang narinig. Bumalik sa anyong tao ang gabunan at dito na sinimulan ni Mauro ang laban. Pagkatapos ng laban, bumalik si Mauro sa kanyang kubo sa gilid ng kagubatan. Ang bahay niya ay hindi ordinaryo. Bawat dingding ay puno ng ukit ng mga dasal at proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng bahay ay isang altar na kinalalagyan ng medalyon ni San Benito. Noong hindi niya ginagamit ito, ngunit sa gabing iyon, tila may bumabagabag kay Mauro. Napansin niya ang isang anino sa sulok ng kanyang bahay, isang babaeng tila pamilyar. "Nanay?" Bulong niya, ngunit alam niyang imposible. Ang anino ay nagsimulang magsalita. "Bakit mo iniwan ang iyong pamilya, Mauro? Bakit hindi mo kami nailigtas?" Nanginig ang kamay ni Mauro. Ito ang kanyang ina, ngunit hindi ito totoo. Isa lamang itong masamang pagpapakita ng mga nilalang na nais guluhin ang kanyang isipan. Inilabas niya ang medalyon at itinaas ito. Nagsimula ang babae na maglaho, ngunit bago ito tuluyang mawala, may binitawan itong babala. "Hindi mo kayang takasan ang iyong sumpa, Mauro. Ang medalyon ay hindi magtatagal sa iyo." Nagsimulang magtanong si Mauro. Ano ang ibig sabihin ng sumpang iyon? Ang medalyon ay palaging naging kakampi niya, ngunit ngayon may bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing baka hindi ito magtagal. Sa kabilang bayan ng Uluhan, nagkagulo ang mga tao. May ulat ng isang nilalang na pumatay ng mga alagang hayop at ngayon ay nananalasa na sa mga tao. Walang naglakas loob na lumapit sa nilalang. Maliban kay Mauro, hawak ang kanyang medalyon, naglakbay siya patungo sa lugar. Sinamahan ng malamig na hangin at tunog ng mga kuwago. Nang makarating siya sa gitna ng bayan, nakita niya ang nilalang. Isang halimaw na may katawan ng tao, ngunit may mukha ng paniki. Lumipad dito papalapit sa kanya. Ang mga kuko nito'y mahahaba at nakakapanindig balahibo. Ngunit hindi nagpatinag si Mauro. Kinalabit niya ang kanyang itak at isinabit ang isang dasal. Ang medalyon ay nagsimulang magningning at ang halimaw ay napatras. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Mauro ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang medalyon na tila nagbibigay buhay sa kanya ay nagdulot din ng kakaibang kirot. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya sa laban. Sa huling sandali, nagawa niyang talunin ang halimaw. Ngunit ang mga tanong sa kanyang isipan ay lalong dumami. Ano ang kapalit ng kapangyarihan ng medalyon? Hanggang kailan niya magagamit ito? At ano ang magiging bunga kung tuluyang itong mawala? Sa kanyang pagbabalik mula sa Uluhan, taglay ni Mauro ang bigat ng mga sugat, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang isipan. Alam niyang nasa bawat halimaw na kanyang tinatapos, tila mas lumalapit siya sa isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang lihim na nagkukubli sa loob ng medalyon ng San Benito. Ngunit hindi pa siya nakakapagpahinga nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Isang matandang babae ang nakatayo sa labas, nakayuko. Ang mukha nito'y natatakpan ng isang kupas na bilog. Sa nanginginig na tinig, sinabi nito, "Mauro, dumating na sila. Hindi mo na sila kayang labanan mag-isa." "Sino sila?" tanong ni Mauro habang dinudulas ang kamay sa hawakan ng kanyang itak. "Ang mga bantay ng dilim. Sila ang mga nilalang na tumutulong sa mga gabunan at maligno. Hindi tulad ng mga nilalang na hirap mo inarap mo. Sila
ay may mas matibay na ugnayan sa sumpa ng iyong medalyon. Bago pa man siya makapagtanong pa, biglang naglaho ang babae na parang usok na nilamon ng hangin. Napakuyom ng kamao si Mauro. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang lalong pagbigat ng kanyang misyon. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Alam niyang ang kanyang tapang ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan ng San Rafael. Kinabukasan, nagising si Mauro sa kakaibang damdamin. Ang paligid ng kanyang kubo ay napuno ng makapal na hamog. Mas malapot kaysa sa dati. Narinig niya ang alingaungaw ng isang mababang busis mula sa labas. Nang kanyang silipin, isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng hamog. Nakasuot ito ng itim na balabal at may dalang baston na inukitan ng mga kakaibang simbolo. "Mauro," tawag ng lalaki. Ang tinig nito'y malamig at puno ng banta. "Hindi mo na may tatago ang katotohanan. Ang medalyon mo ay pagmamay-ari ng mga nilalang na sinumpa ng langit. Hanggang kailan mo balak gamitin ang bagay na hindi para sa'yo?" "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang medalyon na ito ay para protektahan ng mga tao mula sa inyong kadiliman," sagot ni Mauro habang inilalapit ang kamay sa kanyang itak. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki, isang ngiti na nagbabadya ng kasamaan. "Ang bawat paggamit mo ng medalyon ay may kapalit. Kapag naubos ang lakas nito, ang sumpa ay babalikan ka, at sa araw na iyon, ikaw mismo ang magiging halimaw." Nawala ang lalaki sa isang iglap, ngunit naiwan ang malamig na simoy ng hangin at ang boses nito na umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ni Mauro. Sa kabila ng mga babala, nagpasya si Mauro na alamin ang pinagmulan ng medalyon. Pumunta siya sa sinaunang simbahan sa gitna ng kagubatan, isang lugar na iniiwasan ng maraming tao dahil sa mga kwentong ito'y pinamamahayan ng mga nilalang ng dilim. Sa loob ng simbahan, natagpuan niya ang isang altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito ay may mga ukit na kahawig ng mga simbolo sa kanyang medalyon. Doon niya nakilala si Padre Agustin, ang natitirang pari ng simbahan. "Padre, ano ba talagang medalyon ng San Benito?" tanong ni Mauro. Huminga ng malalim si Padre Agustin bago sumagot. "Ang medalyon ay isang banal na proteksyon, ngunit ito rin ay isang sumpa. Ang sino mang gumagamit nito ay hindi lamang nakikibahagi sa kamangyarihan ng langit, kundi pati na rin sa puot ng impyerno. Ang mga dasal na nakaukit dito ay para sa depensa laban sa mga nilalang ng dilim, ngunit bawat paggamit nito ay nagpapakain sa sumpa na nagtatago sa loob nito." Nanlamig si Mauro. "Anong ibig mo sabihin?" "Ang medalyon ay may taning. Kapag naubos ang lakas nito, hindi lamang nito babawiin ang iyong lakas, sasakupin nito ang iyong kaluluwa." Natahimik si Mauro. Ang mga babala ng matandang babae, ng sugo ng dilim, at ngayon ng pari ay tila nag-uugnay sa isang nakakatakot na katotohanan. Ngunit wala siyang panahon para mag-isip pa. Alam niyang darating ang mga nilalang na hinulaan ng matandang babae. "Kung ganoon, anong dapat kong gawin?" tanong ni Mauro. "Bago pa tuluyang maubos ang lakas ng medalyon, kailangan mong hanapin ang orihinal na altar nito at magsagawa ng ritual upang alisin ang sumpa," sagot ni Padre Agustin. "Ngunit mag-ingat ka, Mauro. Ang altar na iyon ay binabantayan ng pinakamalalakas na nilalang ng dilim." Sa pagbabalik ni Mauro sa kanyang kubo, hindi niya inaasahan ang sumalubong sa kanya. 5 nilalang, mga halimaw na may anyong tao, ngunit may mga mata na nagbabaga sa galit.
ang naghihintay sa kanyang bakuran. Ang mga ito, ang mga tinutukoy ng matandang babae, ang mga bantay ng dilim. Walang oras para magduda. Kinalabit ni Mauro ang kanyang itak at hinawakan ang medalyon. Nagsimula siyang magdasal at biglang nagningning ang medalyon ng San Benito. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niyang hindi kasing liwanag ng dati ang liwanag nito. Ang laban ay matindi. Ang bawat nilalang ay tila mas matalino at mas mabilis kaysa sa mga dati niyang nakaharap. Ang medalyon ay naging malaking tulong sa kanya, ngunit naramdaman niyang may kakaiba. Parang may humihigop sa kanyang lakas tuwing ginagamit niya ito. Sa huli, nagtagumpay siya, ngunit halos hindi na siya makagalaw dahil sa bigat ng kanyang katawan. Sa gitna ng katahimikan, pagkatapos ng laban, narinig niya ang isang tinig mula sa kanyang isipan. Mauro, unti-unti ka nang nagiging parte ng sumpa. Nakahiga si Mauro sa malamig na sahig ng kanyang kubo. Ang medalyon ng San Benito na dati nagbibigay liwanag at lakas sa kanya, ngayon ay parang isang mabigat na bumubulong ng masamang balita. Dumaan ang ilang oras na puro katahimikan lamang ang naririnig sa paligid. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay may kaguluhan, mga tinig, mga alaala ng nakaraan at ang mga babala ng mga nilalang sa kanyang nakakasalamuha. Napansin niyang tilang nagkakaroon ng malilit na bitak ang medalyon. Ang mga ukit ng simbolo ay tila nawawala ang kinang nito, at ang malamig na pilak na dati kumikinang sa dilim ay nagiging kupas. Napansin din niya ang isang bagong tanda sa kanyang balat, isang itim na marka sa kanyang pulso, tila hugis siklo na unti-unting kumakalat. Hindi niya ito maintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Unti-unti bang nagbubukas ang sumpa ng medalyon? Hinawakan niya ang marka at naramdaman niya ang bahagyang kirot. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang malamig na halakhak na tila nagmumula sa katawan. Hindi niya kayang manatili sa kubo. Alam niya ang susunod na yugto ng kanyang laban ay hindi na maiiwasan. Nagpasya siyang magtungo sa malalim na bahagi ng kagubatan kung saan naroon ang altar na sinabi ni Padre Agustin. Sa gitna ng gabi, tanging ang liwanag ng alitaptap ang naging gabay ni Mauro. Ngunit habang palalim siya ng palalim sa gubat, napansin niya ang mga alitaptap ay unti-unting nawawala, hanggang sa tuluyan siyang napalibutan ng dilim sa gitna ng kawalan. Narinig niya ang pagkaluskos ng mga dahon at ang may hinang yabag na papalapit. Biglang lumitaw ang isang nilalang sa kanyang harapan, isang matandang lalaki na may mga mata na parang asopre. Hinahanap mo ba ang altar? Tanong nito. Ang tinig ay tila sabay malamig at nakakatakot. Anong pakialam mo? Sagot ni Mauro, hinahawakan ang medalyon bilang proteksyon. Tumawa ang matanda. Ang altar na iyon ay hindi magpapalaya sa iyo, kundi magbubukas ng pinto para sa sumpang dala mo. Sa halip na hanapin ito, bakit hindi mo na lang tanggapin ang iyong tadhana? Ikaw ang magiging pinakamasalimuot na nilalang ng dilim. Hindi sumagot si Mauro. Sa halip, mabilis niyang inundayan ng itak ang matanda. Ngunit gaya ng mga nakaraang nilalang, ito'y nawala na parang usok. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, narinig niya ang babala nito. Ang altar ay hindi mo magagamit sa iyong kagustuhan. Sa halip, ito'y magpapakita kung sino ka talaga, Mauro. Sa wakas, narating ni Mauro ang altar. Ito ay nakalibing sa isang kuweba na puno ng mga anino. Ang paligid ay malamig at ang bawat hakbang ni Mauro
ay tila nagpapadala ng mga alingawngaw na parang nagbubulungan. Sa gitna ng kuweba, nakita niya ang altar, isang malaking bato na puno ng mga ukit ng simbolo, mas detalyado kaysa sa medalyon na kanyang dala. Ang bato ay kumikislap, ngunit ang liwanag nito ay hindi mapayapa. Sa halip, ito'y tila sumisigaw, parang may nais ipabatid. Nang inilagay ni Mauro ang kanyang kamay sa altar, isang malakas na enerhiya ang bumalot sa kanya. Nakarinig siya ng mga sigaw ng kanyang pamilya, mga alingawngaw ng kanyang nakaraan at ang boses ng mga nilalang na kanyang nilabanan. Biglang bumukas ang kanyang isipan sa isang malagim na katotohanan. Ang medalyon ng San Benito ay nililikha hindi lamang upang labanan ng dilim, kundi upang gawing bihag ang sinumang gumamit nito. Ang lakas ng medalyon ay nagmumula sa kaluluwa ng mga gumagamit nito. Sa bawat laban ng pinananalo ni Mauro, ang sumpa ay unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Bago pa man makalabas si Mauro mula sa kuweba, naramdaman niya ang panginginig ng lupa. Ang gapunan, ang mga halimaw na may anyong usok ay dumating. Sila'y dumami ng dumami, puno ang kuweba ng kanilang anyo. Ang kanilang mga mata ay nagliliyap at ang kanilang mga boses ay sabay-sabay na bumibigkas ng isang dasal sa wikang hindi maunawaan. Itinaas ni Mauro ang kanyang medalyon at sinubukan itong gamitin laban sa kanila. Ngunit hindi ito tumugon. Ang liwanag nito ay tuluyan nang nawala at ang itim na marka sa kanyang pulso ay umabot na sa kanyang balikat. Wala siyang ibang magawa kundi ilabas ang kanyang itak at lumaban ng walang kasiguraduhan. Ang laban ay tumagal ng ilang oras. Ngunit unti-unti siyang nalulunod sa dami ng mga gabunan. Sa gitna ng lahat ng ito, narinig niya ang boses ng medalyon sa kanyang isipan. Isuko mo na ang lahat. Hayaang ako ang kumain ng kanilang kaluluwa. Kapalit nito, bibigyan kita ng walang hanggang lakas. Ngunit alam ni Mauro na ang pagtanggap sa alok na ito ay nangangahulugan ng tuluyang pagsuko sa sumpa. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at sumigaw, "Hindi! Hindi ko hahayaang kontrolin mo ako! Hindi ako magiging halimaw tulad nila!" Sa huling sandali ng laban, napagtanto ni Mauro na ang tanging paraan upang wakasan ang lahat ay ang pagwasak sa medalyon. Bagamat alam niya ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay, hinawakan niya ang medalyon ng mahigpit at itinapat ito sa altar. Ginamit niya ang natitirang lakas upang bigkasin ang isang dasal na itinuro ni Padre Agustin. Nagliwanag ang buong kuweba. Ang mga gabunan ay nagsisigawan, naglaho isa-isa, ngunit kasabay nito ay naramdaman ni Mauro ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Sa huli, ang medalyon ng San Benito ay nagkabitak-bitak at tuluyang nawasak. Ang kuweba ay nilamon ng liwanag at ang lahat ng dilim ay naglaho. Ngunit sa pagbagsak ni Mauro sa lupa, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal niya nang hindi nararamdaman. Ang sumpa ng medalyon ay naputol, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagbayad ng pinakamataas na halaga. Pagkalipas ng maraming taon, unti-unting naglalaho sa isipan ng mga taga San Rafael ang kwento ni Mauro. Sa paglipas ng panahon, ang alamat ay naging bahagi na lamang ng mga kwentong binibigkas sa gabi upang takutin ng mga bata. Ngunit sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, malapit sa tinatawag nilang Bato ng Liwanag, isang batang babae
ang nakahanap ng isang bagay na magpapasimula ng bagong kabanata ng alamat. Ang batang si Elena, anak ng isang mangingisda, ay kilala sa pagiging mausisa. Isang araw, sa kanyang paglalaro sa kagubatan, natagpuan niya ang isang peraso ng basag na medalyon. Bagamat kupas at may bahid ng kalawang, ang medalyon ay tila may kakaibang liwanag na tumatawag sa kanya. Nang hawakan niya ito, isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid. Narinig niya ang isang pamilyar ngunit mahina na tinig. Kung hawak mo ito, ikaw ang susunod. Sa takot, mabilis niyang binitawan ang piraso ng medalyon, ngunit bago siya makatakbo, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang lalaki na may matapang na mukha, may hawak na itak at isang medalyon na kumikinang sa kanyang dibdib. Ang lalaki ay tumingin sa kanya na tila siya ang inaasahan nitong tagapagpatuloy ng laban. Hindi maalis ni Elena sa kanyang isipan ang piraso ng medalyon. Kahit anong gawin niya upang kalimutan ito, tila may isang bagay na nagtutulak sa kanyang bumalik sa kagubatan. Sa gitna ng gabi, sa kabila ng mahigpit na bilin ng kanyang ama na huwag gumala, bumalik siya sa lugar kung saan niya natagpuan ang piraso ng medalyon. Sa kanyang pagdating, nakita niyang nakatayo ang isang misteryosong anino malapit sa bato ng liwanag. Ang anyo nito ay tila hugis tao, ngunit puno ng mga sugat at bitak sa katawan. Parang nabiyak sa pagitan ng pagiging tao at isang bagay na mas malalim. Nang lapitan niya ito, dahan-dahan itong nagpakilala. Ako si Mauro, ang naging tagapagpadala ng medalyon sa San Benito. Ngunit ang sumpa ay hindi tuluyang nagwakas. Ikaw ang napili upang ituloy ang laban, sabi ng anino. Pero isa lang akong bata. Hindi ko alam kung paano harapin ang mga halimaw na kinaharap mo, sagot ni Elena. Ang tapang ay hindi nagmumula sa lakas, kundi sa puso. Ang piraso ng medalyon na hawak mo ay nagdadala ng huling bahagi ng liwanag. Ngunit ito rin ang susi sa pagbubukas ng sumpa. Kung ito'y magamit sa maling paraan, kailangan mo mag-ingat, Elena. Ang dilim ay hindi pa rin tuluyang naglaho. Nang umuwi si Elena mula sa kagubatan, dinala niya ang piraso ng medalyon. Hindi niya sinabi kanino man ang kanyang natuklasan, ngunit ramdam niyang nagsisimula ng magbago ang kanyang buhay sa tuwing hahawakan niya ang piraso. Nakakaramdam siya ng kakaibang lakas at malamig na enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Samantala, sa liblib na bahagi ng San Rafael, nagsisimulang dumami muli ang mga ulat ng mga nawawalang tao. May mga bangkay na natagpuan sa mga ilog na tila sinisip-sip ng mga gabunan ang kanilang dugo. Ang tahimik na bayan ay unti-unting nilulukuban muli ng takot, at ang mga matatanda ay nagsimulang magdasal, umaasa na ang sakripisyo ni Mauro ay hindi na muling masasayang. Ngunit ang mga gabunan at maligno ay tila mas malakas kaysa dati. Ang sumpa na naipasa sa dugo at kaluluwa ng mga nilalang na nalupig ni Mauro ay nagbago at naging mas masama. Sa huli, si Elena ay napilitang harapin ang kanyang tadhana. Sa tulong ng mga dasal na nakaukit sa piraso ng medalyon, sinimulan niyang aralin ang kapangyarihan nito. Ngunit habang ginagawa niya ito, unti-unti niyang natutuklasan na ang bawat paggamit ng medalyon ay may kapalit. Isang bahagi ng kanyang sarili ang nawawala sa tuwing ginagamit niya ito. Napagtanto niyang ang sumpa ni Mauro
ay nagsisimula ng maipasa sa kanya. Sa kanyang panaginip, muling nagpakita si Mauro kay Elena. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay mas nakakatakot. Parang isang kaluluwang nabitag sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagsisisi. Huwag mong hayaan ang medalyon na kontrolin ka. Gamitin mo ito para protektahan ang mga inosente. Ngunit huwag mong hayaan itong gawing halimaw ang iyong puso. Babala ni Mauro. Pero paano ko ito magagawa? Hindi ako tulad mo. Hindi ako matapang. Tanong ni Elena. Ang tapang ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng takot. Ang tapang ay ang kakayahang harapin ang iyong takot. Kahit pa ito ang magdala sa iyo, sa iyong wakas. Sagot ni Mauro. Habang patuloy na nagiging biyasa si Elena sa paggamit ng piraso ng medalyon, naramdaman niyang mas lumalapit ang dilim. Isang gabi, habang nasa gitna na siya ng kanyang pagdarasal, narinig niya ang mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang nilalang na may hugis tao, ngunit may matutulis na pangil at mga mata na pulang-pula. Ang mga gabunan ay natagpuan na siya. Itinaas ni Elena ang piraso ng medalyon, ngunit napansin niyang hindi ito nagbigay ng liwanag. Ang mga gabunan ay naglalakad papalapit at naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapaligid sa kanya. Nagsimula siyang magdasal ng buong puso. Umaasa na ang kanyang tapang ay sapat upang buhayin ang liwanag ng medalyon. At sa isang iglap, ang piraso ng medalyon ay kumislap. Isang malakas na alon ng liwanag ang bumalot sa paligid. Itinataboy ang mga gabunan, ngunit nang humupa ang liwanag, napansin ni Elena na may bagong itim na marka sa kanyang braso, pareho ng marka na nakita niya kay Mauro sa kanyang panaginip. Alam niya sa bawat laban, may halagang kailangang bayaran. Matapos ang laban sa gabunan, hindi na muling nakaramdam ng kapayapaan si Elena. Tuwing tinitingnan niya ang itim na marka sa kanyang braso, nararamdaman niya ang malamig na haplos ng dilim na tila gumagapang papunta sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung tama ba ang desisyon niyang gamitin ang piraso ng medalyon o kung nagsisimula na rin siyang magbago tulad ng nangyari kay Mauro. Dumating ang isang umaga na hindi niya inaasahan. Isang grupo ng matatandang taga-baryo ang kumatok sa kanilang bahay. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot, ngunit sa kanilang mga mata ay may bahid ng pag-asa. Elena, narinig namin ang kwento ng ginawa mo sa mga gabunan. May ilan sa amin na hindi naniniwala noong una, pero nakita namin ang liwanag sa gubat. Ikaw ang bagong tagapagligtas, sabi ng isang matanda. Hindi ko alam kung tagapagligtas nga ako. Ang kapangyarihan nito ay may kapalit. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito magagamit nang hindi tuluyang mawawala sa sarili, sagot ni Elena. Ngunit bago pa siya makatanggi sa kanilang hiling, narinig nila ang isang sigaw mula sa di kalayuan. Agad na tumakbo si Elena, dala ang kanyang piraso ng medalyon. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang pamilya na napapalibutan ng 3 gabunan. Ang kanilang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid ng biktima, nag-aabang ng tamang oras upang umatake. Itinaas ni Elena ang piraso ng medalyon at sinubukang magdasal. Ngunit hindi ito agad nagliwanag. Ramdam niyang humihina ang kapangyarihan nito, marahil dahil sa paulit-ulit niyang paggamit. Tumigil siya at huminga ng malalim, pilit na inaalala ang mga sabi ni Mauro. Ang tapang ay nasa puso. Sa kanyang pagtutok sa kanyang panalangin,
Naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula sa piraso ng medalyon. Ang liwanag nito ay nagbalik, ngunit hindi tulad ng dati. Ngayon, mas matingkad, mas puro, ngunit mas ramdam niya ang sakit na dala nito. Ang gabunan na tila nasasaktan sa liwanag ay umatras, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Ang tatlong gabunan ay nagsanib at naging isa, mas malaki at mas makapangyarihan. Ang kanilang hugis ay nagbago, isang halimaw na may mahabang mga galamay na tila usok ngunit mas matibay kaysa bakal. "Elena, hindi mo sila matatalo nang mag-isa," sigaw ng isa sa mga matatanda. Ngunit alam ni Elena na wala siyang pagpipilian. Ang pamilya sa kanyang harapan ay nangangailangan ng tulong. Lumaban siya ng buong tapang gamit ang liwanag ng medalyon at ang kanyang sariling lakas. Ang halimaw ay tila walang katapusan. Sa bawat sugat na natatamo nito, agad itong nagbabalik sa dati. Sa wakas, napagtanto ni Elena na ang tanging paraan upang talunin ito ay hindi ang paggamit ng puwersa, kundi ang tuluyang pagwasak sa anino nito. Itinaas niya ang piraso ng medalyon at ibinuhos ang lahat ng natitirang liwanag. Ang gabunan ay nagsimulang maglaho, ngunit kasabay nito, naramdaman ni Elena ang sakit na bumalot sa kanyang katawan. Ang itim na marka sa kanyang braso ay mabilis na kumalat, halos umabot sa kanyang balikat. Sa huli, ang halimaw ay nawasak, ngunit si Elena ay napadapa, humihingal at nangihina. Alam niyang unti-unti na siyang kinakain ng sumpa. Habang nagpapahinga si Elena sa tabi ng altar ng bato ng liwanag, muling nagpakita si Mauro sa kanya, ngunit ngayon ang anyo nito ay mas malinaw, isang kaluluwa na nagmumula sa liwanag at dilim. "Sinasabi ko na sa'yo, ang bawat paggamit ng medalyon ay may kapalit. Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Ituloy ang laban o tuloy ang kalimutan ng lahat." "Paano ko makakalimutan ang lahat kung maraming tao ang umaasa sa akin? Hindi ko kayang talikuran ng mga inosente," tanong ni Elena. "Kung ganoon, kailangan mong mahanap ang buo ng medalyon. Ito lamang ang makapagbalik ng balanse. Ngunit mag-ingat ka, Elena. Ang pagbuo sa medalyon ay hindi basta-basta. Ang bawat piraso ay pinoprotektahan ng mga nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa mga gabunan. At kung hindi mo kakayanin, ikaw mismo ang magiging susunod na halimaw." Nagtaka si Elena. Kung ganon, bakit ako? Bakit hindi ikaw o iba pang mas malakas kaysa sa akin? Ngumiti si Mauro, ngunit ang ngiti nito ay puno ng lungkot. "Dahil ang sumpa ay hindi na sa akin. Ikaw ang napili ng piraso ng medalyon at tanging ikaw lamang ang makapagpasya kung ito'y magiging liwanag o magiging dilim." Sa gabing iyon, nagpasya si Elena na simulan ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang nawawalang piraso ng medalyon. Ang unang piraso ay sinabi ni Mauro na matatagpuan sa isang abandonadong simbahan sa dulo ng bayan. Ngunit bago siya makarating doon, kinakailangan niyang dumaan sa isang lugar na kinikilala bilang lambak ng mga anino. Isang lugar na pinamumugaran ng mga maligno at halimaw na naiwan noong panahon ni Mauro. Habang naglalakad siya sa makapal na kagubatan, narinig niya ang mga anino na bumubulong sa kanya. Tinatawag ang kanyang pangalan. "Elena, sumuko ka na. Sumama ka sa amin." Ang tinig ay malamig at puno ng pang-aakit, ngunit nananatili siyang matatag. Hinawakan niya ang piraso ng medalyon at sinimulan ng dasal na itinuro ni Mauro.
Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang panalangin, lumitaw ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa mga gabunan na hinarap niya. Ito ay isang gabunan, haringga, ang pinuno ng mga anino sa lambak. Ang nilalang ay may anyong usok, ngunit may matatalim na kuko at mga mata na nagliliyab sa galit. Elena, alam mo bang hinahanap mo ay ang magpapalaya sa aming lahat? Hanapin mo ang peraso at kapag nakuha mo ito, magiging bahagi ka na rin ng dilim. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, itinaas niya ang medalyon at sinubukang gamitin ang natitirang lakas nito. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumabas na liwanag. Alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas upang talunin ang nilalang na ito. Nang magsimula na siyang umatras, narinig niya ang tinig ni Mauro sa kanyang isipan. Elena, ang tunay na lakas ng medalyon ay hindi mula sa liwanag nito, kundi sa paniniwala mo sa iyong sarili. Ang puso mo ang magdidikta kung sino ka. Ang gabunan haringga ay umatake ng buong lakas. Ang kanyang mga galamay na usok ay bumalot kay Elena at naramdaman niya ang malamig at nakakakilabot na haplos ng dilim na unti-unting nagpapahina sa kanyang loob. Sa gitna ng kawalan, nagpakawala ang halimaw ng malalakas na ungol na parang daang-daang boses ang sumisigaw ng sabay-sabay. Elena, piliin mo ang kadiliman. Ang kapangyarihan ng medalyon ay hindi para sa liwanag. Huwag mong labanan ang tadhana mo. Bulong ng halimaw habang lumalapit ito. Ngunit habang naririnig niya ang mga salita ng halimaw, biglang nararamdaman ni Elena ang init ng medalyon. Tila nagkakaroon siya ng panibagong lakas. Ang piraso ng medalyon sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng banayad na liwanag na tila sumasalamin sa lakas ng kanyang puso. Hindi ko pipiliin ang dilim, sigaw ni Elena habang itinaas ang piraso ng medalyon. Sa sandaling iyon, isang alon ng liwanag ang sumabog mula sa piraso ng medalyon. Pilit na itinaboy ang mga galamay ng gabunan haringga, ngunit hindi ito sapat upang tuluyang mapatay ang halimaw. Bumalik ang gabunan, mabilis at mas mabangis. Alam ni Elena na kailangan niyang gumawa ng desisyon. Hindi sapat ang kapangyarihan ng piraso ng medalyon para talunin ang gabunan haringga, ngunit naaalala niya ang sinabi ni Mauro. Ang puso mo ang magdidikta kung sino ka. Habang papalapit ang gabunan haringga, lumuhod si Elena, hindi upang sumuko, kundi upang magdasal. Sa kabila ng takot, isinara niya ang kanyang mga mata at buong pusong nag-alay ng panalangin. San Benito, bigyan mo ako ng tapang na lalabanan ng dilim. Gamitin mo ako bilang instrumento ng liwanag. Naway ang puso ko ay maging sapat na malakas para itaboy ang kasamaan. Sa bawat salitang binibigkas niya, lalong lumalakas ang liwanag ng piraso ng medalyon. Ang mga galamay ng halimaw ay nagsimulang umatras, tila natutunaw sa bawat alingaungaw ng kanyang dasal. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Elena ang bigat ng kapangyarihan. Ang liwanag ay tila humihigop ng lahat ng kanyang lakas. Elena, huminto ka. Hindi mo maaaring gamitin ang lahat ng liwanag ang walang kapalit, sigaw ng tinig ni Mauro sa kanyang isipan. Hindi ako pwedeng huminto, sagot ni Elena habang binibigkas ang huling linya ng kanyang panalangin. Sa huling sigaw ng dasal, ang piraso ng medalyon ay sumabog sa liwanag. Isang malakas na alon ng enerhiya ang bumalot sa paligid. Sinira ang anino ng gabunan haringga. Sa wakas, naglaho ang halimaw at bumalik ang katahimikan sa lambak ng mga anino. Ngunit hindi walang kapalit ang tagumpay.
Nang bumangon si Elena mula sa lupa, naramdaman niyang hindi na siya pareho. Ang itim na marka sa kanyang braso ay umabot na hanggang balikat at ang malamig na pakiramdam na dati niyang nararamdaman ay tila tuluyan ng nanahan sa kanyang katawan. Elena! Muling lumitaw si Mauro, ngunit ngayon ay tila mas mahina kaysa dati. Binalaan kita. Ang bawat paggamit ng medalyon ay may kapalit. Ang puso mo ay magsisilbing sisidlan ng liwanag. Ngunit ngayon, unti-unti na nitong pinupuno ng dilim. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko bang itigil ang laban na ito? Tanong ni Elena. Hindi. Ngunit kailangan mong hanapin ang mga nawawalang peraso ng medalyon. Sa kabuuan nito, maaaring may balik ang balanse, ang liwanag at dilim na magkasama. Hindi naglalaban. Ngunit tandaan mo, Elena, ang bawat peraso ay may pantay. Ang bawat tagumpay ay may presyo. Sagot ni Mauro na nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Sa kabila ng pagod at takot, tumayo si Elena. Alam niya ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ang gabunan haringga ay isa lamang sa maraming halimaw na naghihintay sa kanya. Ngunit ang puso niya ay puno ng determinasyon. Sa sumunod na araw, muling bumalik si Elena sa bato ng liwanag upang maghanda para sa susunod na hakbang. Sa tulong ng mga matatandang taga-baryo, nalaman niya ang lokasyon ng pangalawang piraso ng medalyon, isang lumang kuweba sa ilalim ng bundok na tinatawag na lawa ng mga kaluluwa. Sa kuweba na iyon ay nakatago ang piraso ng medalyon. Ngunit bantayan mo ang iyong sarili, Elena. Ayon sa alamat, ang kuweba ay binabantayan ng isang nilalang na tinatawag na Lakan ng Kadiliman. Siya ang tagapag-ingat ng mga kaluluwa na inilagay sa lugar na iyon. Walang sino mang nakapasok doon na nakalabas ng buhay. Kung iyon ang kailangan kong gawin upang buuin ang medalyon, gagawin ko, sagot ni Elena kahit ramdam niya ang takot sa kanyang puso. Sa gabing iyon, muling nagdasal si Elena sa harap ng piraso ng medalyon. Alam niya ang susunod na laban ay magiging mas mahirap kaysa sa nauna. Ngunit alam din niyang kailangan niyang magpatuloy. Sa kanyang pagtahak sa madilim na landas patungo sa kuweba, muling naramdaman ni Elena ang malamig na haplos ng kadiliman. Ngunit sa bawat takbang na kanyang ginawa, hawak niya ang piraso ng medalyon, naniniwala na ang liwanag nito ay magiging sapat upang gabayan siya. Pinilit ni Elena ang kanyang sarili na magpatuloy sa kabila ng nakakabinging katahimikan ng kagubatan. Ang daan patungo sa lawa ng mga kaluluwa ay balot ng malamig na ulap at ang liwanag ng buwan ay tila hindi makapasok sa kapal ng kagubatan. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa paligid, parang ang hangin mismo ay puno ng mga pabulong na tinig ng mga kaluluwang nawawala sa dilim. Nang marating niya ang lawa, nagulat siya sa kagandahan nito. Ang tubig ay tila salamin, malinaw ngunit puno ng anino sa ilalim. Subalit sa gitna ng kagandahan, may nararamdaman siyang mabigat na persensya na nakatago sa dilim. Sa gitna ng lawa, nakita niya ang isang maliit na altar na yari sa itim na bato, at sa ibabaw nito ay may nakapatong na piraso ng medalyon nagniningning sa dilim. Elena, bulong ng hangin, ang boses ay tila galing sa lahat ng direksyon. Lumabas ka, sigaw niya, hawak ang piraso ng medalyon sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, ang tubig ng lawa ay nagsimulang gumalaw, bumubula na parang may nagtatangkang lumabas mula rito. Dahan-dahang umahon ng isang nilalang, isang higanting lalaki na may katawan ng usok at balat na puno ng punit-punit na kadina.
Ang mga mata nito ay kumikislap na parang apoy at ang tinig nito ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ako, ang lakan ng kadiliman, tagapag-ingat ng lawa at ng mga kaluluwang naliligaw. Sino ka upang lapastanganin ang aking lugar? Wala akong balak lapastanganin ito. Nandito ako para kunin ang piraso ng medalyon, sagot ni Elena. Napangisi ang lakan ng kadiliman. Ang medalyon? Hindi ito para sa mga mahihina. Ang bawat may-ari nito ay nagbabayad ng mahal. Handa ka bang harapin ang kapalit? Hindi sumagot si Elena, bagkus itinaas niya ang piraso ng medalyon sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay kumislap at ang lakan ng kadiliman ay tila na paatras ng bagya. Ngunit sa halip na umatras ng tuluyan, mas lalo itong naging mabangis. Agad na umatake ang lakan ng kadiliman. Ang kanyang mga galamay na usok ay tumama sa lupa, nag-iiwan ng mga sugat sa paligid. Tumakbo si Elena upang umiwas, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang piraso ng medalyon sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng liwanag, ngunit hindi sapat upang talunin ang halimaw sa kanyang harapan. Elena, ang piraso ng medalyon ay isang sumpa. Bakit mo hinahanap ang kabubuan nito? Bulong ng halimaw, ang boses nito ay parang alingawngaw ng mga nawawalang kaluluwa. Dahil ito ang tanging paraan upang maprotekta ng mga tao laban sa dilim, sagot ni Elena. Ang halimaw ay humalakhak ng malakas. Proteksyon? Ang medalyon ay hindi ginawa upang magbigay ng proteksyon. Ito ay nilikha upang magsakripisyo. Ang bawat tagapagpadala nito ay nagbabayad ng kanilang kaluluwa. Napatingin si Elena sa piraso ng medalyon sa kanyang kamay. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng halimaw. Nararamdaman niya ang dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao, ngunit alam din niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung ganon, haharapin ko ang sumpa kung kinakailangan, sabi niya. Sa kanyang galit at tapang, itinaas niya ang piraso ng medalyon at binigkas ang dasal na itinuro sa kanya ni Mauro. Ang liwanag ay unti-unting lumakas, bumalot sa kanyang katawan, ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang sakit na tila hinihigop ang kanyang lakas. Ang lakan ng kadiliman ay umatras ng bahagya, ngunit hindi ito natakot. Sa halip naglabas ito ng mas maraming anino na bumalot sa buong lawa. Elena, sigaw ng boses ni Mauro sa kanyang isipan. Ang lakan ng kadiliman ay hindi matatalo sa lakas ng medalyon. Kailangan mong talunin siya gamit ang iyong puso. Huwag kang makinig sa kanya. Ang puso mo ay mahina, Elena. Sumoko ka na. Hayaang ang dilim ang maghari. Bulong ng lakan. Sa gitna ng kaguluhan, tumigil si Elena. Sa unang pagkakataon, isinara niya ang kanyang mga mata at nakinig sa sarili niyang puso. Hindi takot, galit o paghihiganti ang naramdaman niya, kundi ang pagmamahal sa mga taong umaasa sa kanya. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Lumuhod siya sa tabi ng lawa at itinaas ang piraso ng medalyon. Sa halip na gumamit ng lakas, nagsimula siyang magdasal, isang taimtim na panalangin para sa kapayapaan at liwanag. Sa bawat salita, ang piraso ng medalyon ay kumikislap at ang tubig ng lawa ay unti-unting kumakalma. Ang lakan ng kadiliman ay umatras. Tila nasasaktan ng liwanag na nagmumula sa puso ni Elena. Ang kanyang mga galamay ay naglaho at ang kanyang anyo ay unti-unting lumiit. Elena, hindi ikaw ang tatalo sa dilim. Isa ka lamang instrumento. Ang totoong laban ay hindi dito, kundi sa iyong sarili, sabi nito sa huling pagkakataon. Sa wakas,
Naglaho ang lakan ng kadiliman at ang lawa ay bumalik sa katahimikan. Tumayo si Elena, nanginginig sa pagod sa altar. Nakita niyang kumikislap ang pangalawang piraso ng medalyon. Kinuha niya ito at itinabi sa una niyang piraso. Agad na sumilay ang kakaibang enerhiya, isang halong liwanag at dilim na tila nagsasabi na ang kanyang laban ay malayo pa sa katapusan. Habang papalayo si Elena mula sa lawa, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Hindi pa man siya nakakalayo, may nakita siyang isang figura sa malayo, isang lalaki na tila nakamasid sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang kanyang mga ngiti ay puno ng panlilinlang. Elena, huwag kang magmadali. Ang susunod mong hakbang ay haharapin ang tunay na tagapagmana ng dilim, sabi ng lalaki. Bago pa siya makapagsalita, naglaho ang lalaki at naiwan si Elena na puno ng tanong. Sino ang lalaking iyon? At ano ang ibig sabihin ng sinabi nito? Alam niyang mas lalong tumitindi ang panganib, ngunit sa kanyang puso, buo ang kanyang paninindigan. Kailangang mabuo ang medalyon kahit ano pa ang kapalit. Habang patuloy na naglalakbay si Elena sa madilim na kagubatan, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng nararamdaman niyang kakaibang presensya. Ang mga alingaungaw ng kaluluwa mula sa lawa ng mga kaluluwa ay hindi pa rin nawawala at ang medalyon sa kanyang kamay ay patuloy na kumikislap, tila nagsasabing may bago siyang misyon na kailangang tuparin. Muling sumiklab ang buwan sa langit at ang mga anino ay nagiging mas malalim at mas makapal. Tila ba may mata sa bawat puno na nakatingin kay Elena at nagmamasid sa bawat galaw niya. Ngunit sa kabila ng takot na unti-unting bumabalot sa kanya, nagsimula siyang magtiwala sa lakas ng medalyon at sa mga aral na tutunan niya kay Mauro. Bigla, may isang malamig na hangin na dumaan at isang tinig ang sumalubong sa kanya mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ang tinig na iyon ay tila boses ng isang hindi nakikitang nilalang. Hindi mo ba naiisip, Elena? Bakit ka nagpupumilit labanan ng dilim kung ang medalyon na iyon ay nagpapalakas lamang sa lahat ng nilalang na kadiliman? Bulong ng boses na puno ng pagnanasa at paglilinlang. Napatingin si Elena sa paligid, ngunit wala siyang makita. Tinutok ang mga mata sa harap, patuloy na naglalakad ng mabilis, ngunit ang kanyang mga pandinig ay nagiging mas matalim. Tila ba ang boses ng misteryosong lalaki na nakita niya sa lawa ng mga kaluluwa ay nag-iwan ng matinding takot sa kanyang puso. Sa isang iglap, lumitaw ang isang anino mula sa mga puno. Isang itim na figura na naglalakad ng mabigat, may isang pakpak na parang mula sa dilim. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Elena na ang kanyang puso ay nag-aatubili. Magandang gabi, Elena. Ako ang magiging huling hadlang mo sa iyong paghahanap. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Elena. Ang boses ay may kaunting takot, ngunit matatag. Sino ka? At bakit mo ako pinipigilan? Nasa iyong harapan ang tagapag-ani ng mga kaluluwa, Elena. Sagot ng lalaki at isang mabilis na galaw. Ipinakita nito ang kanyang mga pakpak. Ang iyong paghahanap sa medalyon ay naglalapit sa iyo sa wakas. Ang bawat piraso ng medalyon ay nagdadala ng kapangyarihan. Ngunit meron itong sakripisyo. Hindi mo na iba naisip nang iyong kaluluwa ay sinusumpa sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Si Elena, bagamat natakot ay hindi umatras. Hindi ko ito gagawin para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa mga tao, para hindi na muling magdapo ang dilim sa kanilang mga buhay. Hindi ako titigil. Ang tagapag-ani ng mga kaluluwa ay ngumisi at ang kanyang mga mata ay naging mapupula. Kung ganon,
Siguro ay mas magandang makita kung hanggang saan mo kayang magtiis. Ang tagapag-ani ng mga kaluluwa ay biglang naglabas ng malakas na alon ng dilim mula sa kanyang mga pakpak at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw at magsabog sa paligid ni Elina. Lahat ng bagay sa kagubatan ay tila nagiging anino na para bang nais siyang nitong yakapin at isumpa sa dilim. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakuha ni Elina ang lakas ng loob na humarap sa banta. Itinaas niya ang piraso ng medalyon at mula dito ay kumalat ang liwanag. Ang bawat kislap ng liwanag ay tila tumatagos sa mga anino at nagdulot ng kirot sa tagapag-ani ng mga kaluluwa. "Ano ito?" sigaw ng tagapag-ani habang iniiwasan ang liwanag. "Ang liwanag ng medalyon? Hindi mo ba alam ng aking sarili ay pinanganak mula sa dilim? Hindi ko kailanman matitinag ang medalyon na iyan." Ngunit hindi mo alam na ang liwanag at dilim ay hindi magkasunod. Ang tunay na lakas ng medalyon ay hindi tungkol sa pag-imbita ng isang panig, kundi ang pagbuo ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang tagapag-ani ay hindi sumagot, kundi naglabas ng malupit na lakas, mga alon ng anino na tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ngunit si Elina na may matibay na paniniwala ay patuloy na nagtulungan ang medalyon at ang kanyang mga dasal. Sa isang huling pagsabog ng liwanag, naglaho ang tagapag-ani ng mga kaluluwa. Ang kagubatan ay nagbalik sa katahimikan, ngunit si Elina ay nakatayo pa rin, hingal at may mga sugat sa katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng laban, kundi simula pa lamang. Bumalik si Elina sa mga bundok, kung saan sinabi sa kanya ni Mauro na matatagpuan ang huling piraso ng medalyon. Ang daan ay mahirap at puno ng panganib, ngunit ang mga pagsubok na kanyang naranasan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa huling piraso, nakatago ang susi sa pagtatapos ng lahat ng ito. Habang naglalakad siya, naiisip niya ang mga sakripisyo ng mga taong nagmamahal sa kanya, at ang bawat takbang ay naging gabay sa kanya patungo sa hinaharap. Alam niya ang huling piraso ng medalyon ay hindi magbibigay ng sagot sa lahat ng kanyang katanungan. Ngunit magdadala ito ng huling hakbang tungo sa balanse ng mundo ng liwanag at dilim. Habang ang dilim ng gabi ay patuloy na bumabalot kay Elina, patuloy siyang naglalakad sa matatarik na bundok. Ang huling piraso ng medalyon ay tila nagpapahayag ng huling pagsubok na kakahirapin niya bago tuluyang makamit ang balanse na matagal nang nawawala. Ang malamig na hangin ng bundok ay humaplos sa kanyang balat, nagdadala ng mga alingaungon ng mga kaluluwang nililiman ng dilim. Ngunit ang piraso ng medalyon sa kanyang kamay ay kumikislap ng malakas sa isang liwanag na tila nag-aanyaya sa kanya na magpatuloy. Nasa tuktok ng bundok si Elina nang makita niyang may isang sinaunang templo sa pagitan ng matataas na bato. Natatakpan ng mga ugat ng mga puno sa mga pader ng templo. May mga inskripsyon na nakasulat sa isang wika na hindi niya kayang basahin, ngunit alam niya ang huling piraso ay naroroon. Ang pagbuo ng medalyon ay ang huling hakbang patungo sa pagwawakas ng madilim na nakaharian ng mga aswang, gabunan at maligno. Habang papalapit siya, nararamdaman niya ang hangin ay biglang naging mabigat, puno ng mga kaluluwang naghihintay ng kanilang pagkakataon. Ang mga mata ng mga nakabaong nilalang ay tila nagmamasid mula sa mga pader ng templo. Ngunit hindi siya umatras, tiniis niya ang takot at ipinagpatuloy ang paglakad. Sa loob ng templo, ang huling piraso ng medalyon ay nakatago sa isang dambana, natatakpan ng makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba. Ngunit bago niya matanggal ang piraso, may nararamdaman siyang kakaibang presensya. Ang lugar ay tila buhay at ang mga pader ng templo ay parang humihinga. "Bakit mo pinagpipilitan ang iyong sarili sa laban na ito, Elina? Hindi mo ba alam na ikaw ang nilalang lamang ng liwanag at dilim? Ang bawat hakbang mo ay may kalakip na kapalit. Ang medalyon ay hindi maghahatid ng kaligtasan, kundi maghahatid ng higit
ang sakripisyo. Naglakbay ang tinig mula sa mga pader at nagmistulang isang nilalang na sumasalamin sa lahat ng kanyang takot. Isang boses na tumagos sa kanyang puso at may kasamang imahe ng isang lalaki, ang tagapag-ani ng mga kaluluwa na muling sumiklab sa harapan niya. Ang medalyon ay hindi magbibigay ng kapayapaan. Huwag mong pagpilitan tapusin ang iyong misyon. Ang huling piraso ay magdudulot lamang ng higit pang dilim. Tumango si Elena at itinasa ang medalyon. Hindi ako titigil. Kailangan ko itong tapusin para sa mga tao at para sa aking sarili. Tinutok niya ang medalyon sa dambana at sa isang iglap nagsimulang magbukas ang piraso ng medalyon. Ang liwanag ay sumabog mula dito. Nagdulot ng malakas na tunog at ang mga kaluluwa sa paligid ay nagsimulang mag-alimpuyo. Ngunit bago pa man maganap ang lahat, naramdaman ni Elena ang kakaibang kirot na tumagos sa kanyang puso. Ang katawan niya ay tila pinupunit ng daloy ng enerhiya, ngunit hindi siya nagpatinag. Itinuloy niya ang kanyang dasal at sa huli, ang huling peraso ng medalyon ay sumanib sa mga naunang bahagi nito. Ang buong templo ay nagniningning at ang mga alingawngaw ng kaluluwa ay pumanaw sa hangin. Si Elena, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at takot, ay tumayo at nagtagumpay. Ang medalyon ay buo na, ngunit ang huling liwanag na sumabog mula dito ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na kaalaman. Ang medalyon ay hindi lamang isang simpleng armas. Ito ay isang susi sa isang lihim na hindi pa siya handa upang tuklasin. Matapos ang pagsabog ng liwanag, muling nagbalik ang katahimikan sa templo. Tumayo si Elena at hawak ang buo at kumikinang na medalyon. Ngunit ang bagong liwanag na ito ay hindi katulad ng dati. Ito ay naglalaman ng isang bagong uri ng enerhiya, mas matindi at puno ng misteryo. Habang pinagmamasdan ng medalyon, isang boses ang umabot sa kanyang pandinig. Elena, ang medalyon ay hindi lang panlaban sa dilim. Isa itong susi sa isang mas matinding mundo. Isang mundo na nakatago sa ilalim ng ating mga paa. Tinutuklas mo na ang kalakaran ng kapangyarihan ng hindi pa nakikita ng iyong mundo. Ang peraso ng medalyon na hawak ni Elena ay nagsimulang kumilos at isang portal lang nagbukas sa harap niya. Isang portal na may naglalakihang mga anino at mga ilaw na sumasayaw sa loob. Natuklasan ni Elena na ang tapusin ng kanyang misyon ay hindi siya maghihiwalay sa laban sa dilim, kundi magiging tagapangalaga ng susunod na henerasyon ng mga kaluluwa. Pumili ka, Elena. Itutuloy mo ang iyong misyon bilang tagapangalaga ng balanse o magsasakripisyo ng lahat upang mapanatili ang mundo mula sa dilim. Walang takot sa kanyang mata. Tumingin si Elena sa portal at sa huli, ginawa ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Habang ang portal ay patuloy na kumikislas sa harap ni Elena, nagdadalawang isip siya. Ang medalyon na ngayon ay buo ay tila may sariling buhay. Naglalabas ng isang hindi mailarawang enerhiya na parang tinatawag siya sa isang lugar na hindi pa niya kayang unawain. Ang peraso na sa una ay nagsilbing proteksyon laban sa mga aswang at maligno, ay ngayon nagiging isang susi sa mas malalim na misteryo, isang mundo ng dilim na malalim ang nakatanim sa mga kaluluwa ng mga tao. Pumili ka, Elena. Muli na naman ang boses na umabot sa kanya. Huwag mong kalimutan, ang bawat hakbang na gagawin mo ay may kaagibat na kapalit. Ang bawat buhay na ililigtas mo ay may kalakip na sakripisyo. Ang hangin ay nagsimulang magbago. Tila ba ang bawat paghinga ni Elena ay nakikinig ang buong mundo sa kanyang desisyon. Mabilis na dumaloy ang mga alaala sa kanyang isipan, ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, ang mga taong nagtiwala sa kanya at ang mga kaluluwang naghahanap sa kaligtasan. Napagtanto niya na ang bawat hakbang ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat. Ang kanyang laban ay hindi magiging katapusan,
kundi isang walang katapusang misyon na proteksyon at pagpapalaya. Hindi ko tatakasan ang aking misyon. Ang medalyon na ito ay simbolo ng ating pagkakaisa sa liwanag at dilim. Kung magiging tagapangalaga ako ng balanse, hindi ako papayag na maghari ang isa sa mga ito sa kapinsalaan ng iba. Habang binabaybay niya ang landas papunta sa portal, naramdaman niya ang kanyang katawan ay parang inaalo ng enerhiya. Muling nagsalita ang boses ng kanyang isipan. Matapos mong pumasok sa mundong ito, Elina, hindi ka na muling babalik sa dati mong buhay. Ang iyong misyon ay magbabago. Ang balanse ng liwanag at dilim ay magiging bahagi ng iyong bawat hakbang. Ngunit hindi siya umatras. Ang kanyang puso ay puno ng tapang. Alam niyang may mas malalim na layunin ang medalyon at ang misyon na ito. Itinulak niya ang sarili papasok sa portal. Pagpasok ni Elina sa portal, ang kanyang katawan ay tila binabalot ng isang malakristal na liwanag. Ang kanyang paligid ay nagbago ng ganap. Ang kalangitan ay may kulay ng ginto at pilak, ngunit sa ilalim nito ay may mga anino na kumikislap. Isang mundo na puno ng makasalungat na enerhiya. Ang liwanag at dilim ay nagsasanib, ngunit may mga nilalang na nananatiling tanging tagapangalaga ng bawat isa. Sa paligid, may mga nakatirang espiritu, mga kaluluwa na tila nakakulong sa isang kaharian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bawat nilalang ay nagmamasid, ang mga mata ay puno ng katanungan at takot. Isang nilalang na may pakpak ng itim na uwak at mga mata na kumikislap sa dilim. Ang lumapit kay Elina. Ikaw ba ang bagong tagapangalaga? Pumili ka na ba ng iyong landas? Tumungo si Elina at inangat ang medalyon sa kanyang kamay. Hindi ako natatakot. Ang balanse ng mundo ng liwanag at dilim ay nasa aking mga kamay. Huwag ninyong gawing isang labanan ng ito. Ang tanging layunin ko ay ang protekta ng lahat ng nilalang. Hindi ito ganoon kasimple. Ang iyong pagpasok dito ay nagbigay daan sa mga malalaking pagbabago. Ang pag-aari ng medalyon ay nagdudulot ng kalamidad at kapayapaan ng sabay. Sa isang iglap, nagbukas ang harap ni Elina ng isang mas malawak na tanawin. Mayroong dalawang persa na nagsusumpaan ng walang katapusang laban. Ang mga nilalang ng dilim, mga gabunan at maligno ay nagtipon sa isang dako. Samantalang ang mga nilalang ng liwanag, mga kaluluwa ng mga naunang tagapangalaga, ay nakatayo sa kabilang panig. Isang mataas na nilalang na may katawan ng tao at mga mata na kumikislap ng gintong liwanag ang lumapit kay Elina. Narito kami upang magbigay gabay sa iyo. Ang medalyon ay hindi lang proteksyon laban sa dilim. Ito ay simbolo ng iyong misyon bilang tagapangalaga. Ngunit tandaan, Elina, may mga nilalang na hindi kayang umayon sa balanse. Ang iba, mas pipiling magpatuloy sa kanilang paghihigante, kaya't maging maingat sa mga hakbang mo. Si Elina ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mata ay naglaho sa mga nilalang sa paligid. Naramdaman niya ang kanilang mga intensyon at alam niyang hindi lahat ng nilalang sa mundong ito ay naghahanap ng balanse. May mga ibang layunin at sa mga layuning ito, siya ang magiging hadlang. Habang ang mga nilalang sa dilim at liwanag ay nagsimulang magtipon sa mga panig, si Elina ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kanilang mga mata. Ang kanyang mga misyon ay nagpatuloy, ngunit ang kanyang pagdapo sa mundong ito ay nagbukas ng isang bagong yugto ng kaguluhan. Sa kabila ng kanyang tapang, napagtanto niya ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa pakikipagsalamuhan ng mga kaluluwa ng liwanag at dilim, kundi ang pagtanggap sa kanyang tungkulin bilang isang tagapangalaga na hindi lamang proteksyon ng mga buhay, kundi pati na rin ang pagharap sa mga pagsubok na nagmumula sa parehong panig. Sa harap ng mga kaluluwa at nilalang naghihintay, ang tanong ay lumitaw: ano ang magiging susunod na hakbang ni Elina? Siya ba ay magiging isang tagapagtanggol ng balanse o magkakaroon siya ng sariling landas patungo sa isang madilim na kapalaran?
Habang ang mga nilalang ng liwanag at dilim ay nagsisimulang magsalubong, isang malakas na tunog ang malingango sa buong mundo, isang tunog na parang sigaw na maraming kaluluwa na hindi matahimik. Ang mga mata ni Elina ay nanlaki at ang medalyon na hawak niya ay kumislap ng mas maliwanag, parang isang hudyat na may darating na malupit na pagsubok. Mabilis na lumapit sa kanya ang isang nilalang na may pakpak ng gabi. Ang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap ng pulang liwanag. Elina, ikaw ang bagong tagapangalaga, ngunit hindi mo alam kung gaano kalaki ang iyong magiging sakripisyo. Ang nilalang na ito ay nagsalita at ang tinig nito ay parang isang malamig na hipo sa balat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elina na nagsimulang maganda sa posibilidad ng laban. Huwag kang magtaka kung ang iyong misyon ay maglalagay sa iyo sa pagitan ng dalawang napakalaking pwersa. Ang balanse na tinutukoy may isang ilusyon. Ang isa ay magsakripisyo upang mapanatili ang kapayapaan, ngunit ang isa ay maghahatid ng kalituhan at takot. Sagot ng nilalang at unti-unting humakbang papalapit. Ang mga pakpak nito ay nagbigay ng malakas na hangin na parang inaasahang papasok na sa isang matinding laban. Hindi nakapag-antala si Elina. Itinaas niya ang medalyon at isang mabilis na galaw ang nagsimulang maglabas ng liwanag. Ang mga piraso ng medalyon at ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Ang mga kaluluwa ng liwanag ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan, umaagos sa kanyang mga palad at bumangon mula sa mga anino ng kagubatan na ngayon ay tila gumagalaw. Habang ang mga nilalang ng dilim ay nagtatago sa mga anino, nagsimulang maglabasan ang mga kaluluwa ng liwanag, mga tagapangalaga ng balanse na nagbigay gabay kay Elina upang ipaglaban ang dilim. Ngunit sa isang iglap, sumabog ang isang malakas na sigaw mula sa likuran at isang dambuhalang anino ang sumulpot mula sa hindi nakikita. Hindi mo makakapi ang dilim. Ang balanse ay hindi isang laro na kayang paglaruan, kaya't magsimula na tayong maglaban. Sa kanyang mga mata, nakikita ni Elina ang nag-aalab na labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang mga kaluluwa ay naglalaban at ang hangin ay nagiging mabigat sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elina ang dilim na tila humihigop sa lahat ng paligid at nararamdaman niyang kailangan niyang magdesisyon ng mabilis. Ang mga kaluluwa ng liwanag ay tila naghihirap na laban sa pwersa ng dilim. Hindi kayang labanan ang dilim mag-isa. Ang isang kaluluwa ng liwanag ay bulong kay Elina. Ang iyong lakas ay nasa iyong pagkakaisa. Sa isang mabilis na galaw, pinagsama ni Elina ang lahat ng mga kaluluwa ng liwanag sa kanyang paligid at pinatungan ang medalyon ng liwanag. Isang malakas na sigaw ang dumagungdong sa buong templo at ang dilim ay unti-unting kumawala. Subalit ang mga nilalang ng dilim ay patuloy na dumadaloy sa kanyang paligid. Ang kanilang presensya ay nagpaparamdam ng hindi matitinag na pwersa, isang matinding hamon sa kanyang misyon. Sa bawat takbang na nakikita ni Elina na ang kalaban ay hindi basta-basta magpapatalo. Habang ang labanan ay nagpapatuloy, si Elina ay nagsimulang mag-isip kung hanggang saan siya kayang magsakripisyo. Ang pwersa ng dilim ay tila hindi matitinag at ang mga kaluluwa ng liwanag ay nagiging mahina. Ang medalyon ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ay nagiging mahina. Ang medalyon ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati, ngunit ang liwanag nito ay nagsisimulang kumupas at ang mga kaluluwa ay tila nauubos ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan, si Mauro, ang pinakamalakas na manunugis sa antike na nagbigay sa kanya ng gabay. Naalala niya ang mga huling salita ni Mauro bago siya pumanaw. Ang balanse ng mundo ay hindi laging nakakamtan. May mga pagkakataon na kailangan mo magtiwala sa iyong sarili at hindi lang sa mga pwersa ng liwanag at dilim. Naalala ni Elina ang mga aral na ipinasa ni Mauro sa kanya. Binigyan siya nito ng lakas ng loob na hindi tumakbo sa harap ng panganib, kundi upang tumayo at magpatawad sa sarili.
Ang balanse ay hindi tungkol sa paghihigante, kundi sa pag-unawa. Ang naisip ni Elena, ang bawat nilalang, anuman ang kanilang kalikasan, ay may karapatang mabuhay. Ang tunay na misyon ng medalyon ay hindi labanan ng dilim, kundi pagtanggap sa kanyang presensya at paghahanap ng solusyon sa pagitan ng dalawa. Sa isang malakas na hiyaw, itinapon ni Elena ang medalyon sa ere at isang malupit na liwanag ang sumabog mula rito. Ang liwanag na ito ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang mga kaluluwa, kundi nagbigay ng gabay sa mga nilalang ng dilim. Ang mga nilalang ng dilim ay napako sa kanilang mga lugar at unti-unti nagsimulang magbago ang kanilang anyo. Ang madilim na enerhiya na bumalot sa templo ay nagbago sa liwanag at ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang magbalik sa kanilang orihinal na anyo, mga nilalang na matagal nang nawalan ng layunin. Habang ang labanan ay natapos, si Elena ay nakatayo sa gitna ng ruins ng templo, humihingal at puno ng sugat. Ang medalyon ay naging tahimik sa kanyang mga kamay at ang mga kaluluwa ng liwanag ay muling nagsimulang magbalik sa kanya. Ang mga nilalang ng dilim sa kanilang anyo ng liwanag ay nagsimulang maglakbay patungo sa kanilang mga pinagmulan. Ang balanse na matagal nang nawasak ay unti-unting nabawi, ngunit si Elena hindi na nakaramdam ng kagalakan. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Ang mundo ng liwanag at dilim ay isang walang katapusang laban at siya ang magiging tagapanglaga nito. Hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin, ngunit natutunan ko na ang bawat laban ay isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Ang mga misyon ko bilang takpanglaga ay magpapatuloy. Ang mga kaluluwa ng liwanag ay muling nagsimulang magningning at ang mundo ni Elena ay nagsimulang magbago. Ang liwanag at dilim ay muling nagsanib sa balanse at ang mga nilalang sa kagubatan ay muling nakatagpo ng kanilang kapayapaan. Wakas,